Yan na ang makulog, aton kindudumdum at kamatayo ni Santa Clara, may nungdanong ini aton, base may sabutan naton at kinabuhi ni Santa Clara. Tikangan naton ini nga istorya, tikang han pagkatao ni Santa Clara, nan kulawan ta kung kay ano nga nahimo hiya nga kaparatihan kinabuhi han Franciscano ug nahimo nga usahan mga susbaranan han simbahan. Ang pamilya ni Santa Clara, baraan o bahandian. Kung haatong pa, ada hiraharikuhanon nga katilingban na nasisi. Ifabaro ni Obridocho aniya tatay, usang kabalyero. Aniya nanay Ortolana, tiindisan kung may pamilya hiya, naghalad hiya ang iyong kalugaringon ang Diyos nun yung buruhaton. May panahon gud hiya pagbisita ang mga baraan ng mga lugar na ginagian ni Jesucristo. Ug ang mga simbahan ng mga apostoles. Ang simbahan ni San Miguel Arcangel nga adto ka Gargano Apulia, base mag-ampo. Dito, nabati niya ang sa matingog di kang Prosepeho nga Nazaret. Ayaw kahadlo, ang imo anak mahimo makahayag ang kalibutan. Ang pagpanganak kan Clara. Natawo ang usa nga bata nga babayi, ginbunyagan hiya simbahan ang San Rufino o ginngaranan nga Clara. Ang kahulugan hini kahayag. Hi Ortolana naglaom nga ang siga nga kinsaad nga kahayag, matuman sumala ang Dios nun nga kapuruton. Kapag tubo ni Clara, dayag kaupay ang buhat ang Espiritu Santo di dahil iya kinabuhi. Tungod ang may gugmao nga Panginoon ang iyanan, nahibaro niya ang pagkaranihan din. Nahimo niya ang instrumento ang Diyos ng iyong grasya. Ang panahon ang iya pag-ampo, ang pag-ampo nga gitudo ni Jesucristo, waray man hiya rosaryuhan, ang gingamit niya ang guddi nga bato. Maluluyon ug may natagon siya ang mga pobre. Ang iyang asa mapagkaon, iya ginahatag na to ang mga pobre. Intagod lang ang mga agi. Han pagbati ni Clara han langit nun nga gugma, didahan iya kalugaringon, nagpinamalandong hiya, waray niya asiha, ang kalibutanon na mga butang. Tungod ni nagtubo pa niya pagigugma, han pobre nga Kristo. Hailaruman iya maupay ug mahal nga bado, nagsulot iya hin panapton, na hinimo han barahibuhin mananan. Ang 12 anyos na kay Clara, nakabati niya ang dara ni Francisco. Ang tao na nagbago tika ng kalibutan ng kinabuhi. Nagpuyo hiya ang Diyos ng kinabuhi. Insalipay niya ang kalibutan ng mahalti. Nagpuyo hiya ang ibang hilig ng kinabuhi. Pinaagong Espiritu Santo, naghiya ti Clara ang magsunod ng Francisco. Pagkaurusahon, ang paagihan Diyos. Kaya ang baraan ng Francisco, karuya diwat iksang kay ang daragita. Kay nabantog na ang tahusay o kabukutan niya. Yan na, karuya di Francisco, may ipahirayo hiya ang kalibutan ng butang. Basi hiya maging para hindi wala.
Halaing nabahin ang pamilya ni Clara, nagtinguha nga maasawa iya ang lalaki nga ira na pibi. O sa liwat nga hamili o bahan di ani. Kundi waray ni Clara maruyag ang ira tinguha. Tungod kaya niya timbos nga pangandoy, amo ang paghalad ang iya kaputli nga tukan Hesus Kristo. Hindi nagtutuloy nga ino. Palm Sunday, usang higayon han Kwarisma, ngarani na ang pagbindita lokay. Nagpag-anahay Clara kan Francisco kung ano ang angay buhaton basi mahimpit ang iyang pagsunod kan Kristo. Marso 18 sa kayukot do kagatos 12, Domingo at tuhan pagbindita lokay. Ang batanon na Clara 18 anyos. Anya kung nakasulot ang giupay nga bato, sumulod simbahan, pupud ang karubayunan, hindi mo o kanobispo, pagkuhan iran tayo. Clara, nagpabili ng iyan ng utangan, kundi ang obispo na mismo ang inak daw ng Ginoo kaniya. Ang Ginoo manalangin ka imo Clara. Amen. Paghatag ang lugay, ini ang tigaman ng pagtugot ng obispo kan Clara, ang pagtalikod sa kalibutan. Pagkagabi, kahumanan pagsauro ng Domingo ng Lukay, samtang ang bugos nga pamilya na mamahuway sa Irabalay, si Clara, habot nga ang kamingaw o kadulong, nag-angpo, nagulat ng hingaturog ang natanan.
Waray hibaruan iya sulod balay, han iya laram, kundi an iya suukla ang sangkay, inabulat at tawas. Pagabot ang tama nga panahon, si Clara, nagbitbit hingguti ay nga lampara, nagdagmit paglusad hasirong, han ira bandian nga balay, kadto haportahan nga aragian ng patay. Damo ug dagko nga bato ang nakaulang hini, kundi may adahiya kaisog, karigun o paglaong ng Diyos nga nagdasig ha iya ng pagpadayon. Kaurusahon, usa-usa na buhat niya ang mga trangka. Paggawas ni Clara, gintapo dayon niya, ang iya suog ng sangkay. Ano yan na, kanina pa kang gihinula tayo. Ginulat ko lang naman matulog kita na tanan. Kanina, bakit may agang pagkanira? Na nagdagmitira pagkadto ang porsyon ko la o ang kapilya at Santa Maria ang mga angels. Dinihini nga simbahan, inutod ni Francisco at ilaba, yan mahusay ang buk ni Clara. Ug kauman pagbubuahan iya maranghalon nga bado, yan yung mga alahas, insultan niya ni Francisco, iyan nga bado, ang tinitin siya na tubangan ang altar, ang mahal ng Virgin Maria. Ang ubos ng alagad, na himong esposa, ang anak ng Diyos. My Lord, for you have surrendered your heart to the one who's most adored. You have chosen life. You have chosen love, chosen to be poor, yet rich in what comes from above. You've chosen to walk the path which Jesus walked for you. So live by your trust in Him and know His way is true.
Dito po diretso kay Clara ni Francisco na doon simbahan ng San Paulo. of time. Din sunod hiya ang iya bata kabalyero, Imunaldo. Hindi rin pagpauliang basi ipakasal ang lalaki na iragimbi, kundi warang ira na hini kay kinaputi Clara ng altar yung ginpakita niya ang iya ulo na ginarutan ni Francisco. Igama na iya pagkakonsagrado. Warang hiya mag-iha dito itong madapit. Inbalin hiya ni Francisco ngadto hasan Anglo di Panzo. Nag-agi ang 16 kaadlaw, ikang ang iya pagbaya haira, ang iya manghod ni Agnes, sinunod ha iya. Ang gihapon nga tinguha, ang pagsunod kay Kristo Jesus. Ini nga panahon, patay na ang tatay ni Clara. Sabi, pakibaro na liwata di nga bata ni Imunaldo, dinugang hiya masina. Pupudan nun si pamaparyente nga kabalyero, tinanto dayon irahasang ang ito di Panso. Basi ba uyon ni Agnes? Naginay-hinay nira basi pasuldo ng hotel. Ang kapinira kan Agnes, moray na ira mungkol, ginarap mo, pinbunalan, ng gindanas nga to gawas. Naguliwat ang manghod ni Clara na nagpabulit na iya, kundi waray iya na hindi. Pagpanalipod na iya. Hadya ko makasubo, tinang mupiyang Tuhan iya hindi. Ang langit nun na esposo, ang Ginoong Jesucristo. Ahugot na pag-angko, inutdan handa ko mapagtuko, na ninyuto iya para sa iya mundo. Galit lamang ng bugat ang lawas ni Agnes. Bisan giburubigan ni Ranadanan, hihit ni Ramaalsa. Dino kang masinay ang Colmadaldo. Ginkuhat niya ang iya hinaliban. Kundi, pag-alsa niya kamo, nagbukad na niya buka, ngang gumuli at kamaulbol. Sabi, hinaring dayo ni Clara kung nakimaluoy na hindi na hirapag sa puno. Dito hini nga lugar, diri komportable ni Clara. Sanglit, ginbuligan hiya ni Francisco, pagbalhin nga to hasan Damian. Ang simbahan nga ginupay ni Francisco, ang simbahan liwat din iya gintagnaan nga mahimo nga puroy-anan ng mga babae nga magdadayi sa Dios. Pinaagihan ira kung sagrado nga kinabuhi. Amo liwatin ni ang simbahan na may ada dako nga prositi. Diin nabatian ang tingog na nasugat. Francisco, upayaan akong simbahan. Itaa, harapin na ini maruba. Di niya sa Damiano nagtubo ang dumamo ang miyembro ng komunidad at mga kapos nga monga.
Dinhi, iklara ugod ang iba nga mga mongha nag-ukoy Indiano, pobre, putli, masinugdanon ug tabuang kinabuhi. Ngan pobre gud kauban. Hanharani nga ni Francisco bumaya hini nga kalibutan. Ginbisita niya ang iya mga espirituhanon nga mga anak. Si Clara ug ang iba nga mga mungha sa Sandaliano.
Angelo, haaton pa may isno. Nang patay ay natanan nga tanong. Han malakat na kuntan Francisco kay mauli na, tindulong hiya ni Clara nga tuhagawas, ug mapainom sa aming lumupod nga nagpaampo habaraan nga amay. Kapagtugdaw ni Clara, pinakiana hiya, Saan nga how kita magkikita? kung saan ungahaw hira magkikita. Namukadlan mga rosas. Yan linakat dayon niya. Inbalik niya paglinian palibot, nga nakita niya ang mga rosas na buhi, tumubo na namukad, sugadin balik palibot. Ando pa, ni Francisco Clara nakapagpamalando, na dinigit padayag sa Diyos, didahadala ng ira paglakaton, ang kinamuhi. Ay inaadlaw, ira nakikitan ang sugad katahong ng mga rosas, nga bisan kung damo, yung mga kapurian o mga tunog hadalan, ang ira pagsunod ng Kristo. Nado kang palugod at kapaso, ang ira pagigong mga Kristo. Sugad diyo ating mga rosas, bisan ano kadamo ang mga tunog, nado kang pagihapon at iya kahamong kausay. Ang Diyos amo ang kusubog karigo ni Clara. Dako ang iya pagsarig ug pagtuo ang Ginoo, nga dili gud iya pasagdan. Nagmabirumahon ang iya pag-angko ug pagpenitensya. Iya nabati ang mensahe gida mismo ang Santisimo Sakramento nga nasiring. Pero ni ako mag-aataman ay Tungod han debosyon ni Clara ang baraan sa sakramento, naging hilaro pa ang iya relasyon ng Ginoo. Sanglit ang pagsulunga haira ang mga Saraceno o mga kaaway. Waray iba nga binsarigan ni Clara nga makataluwas sa ira kundi ang Santisimo Sakramento. Tungod kay masakitano naman iya hadto mapanahon, kinagpay iya mga kabuktuan, iya tingkaptan ang Santisimo Sakramento ng inatubang ang mga kaaway. Nandida, nagkatutumba o naghinay-hinay pagbaya ang monasteryo, mawaray ibang na nahihilhaila. Damo pa ang mga milagro ang nagmura ng Diyos, pinaagi pag-ako ni Clara. Si Santa Clara, ansyahan nga babae na nangaro ug natagal ang papal bull of the privilege of poverty o pribilehiyo ang pagkapobre nga ginaprobahan ang Santo Papa. Hiyaliwat ang siya na babae na nagsurat ng iya rule, ulagda ang ginaranan niya nga porma ang kinabuhi ng grupo ang kablas nga kababaihan. Ang ginugyan ni Clara amo ang kinabuhi nga mainampuon ng suok ang Ginoo. Ug nakarawat niya ang pag-aprobar ang Santo Papa sa niya namatay. Dako ang iya kalipay ang pagkakarawat niya. Iya ini ginhangkupan, ginharupan upod ang mga luha ang kalipay o pagpasalamat ang Ginoo. ini nga panahon, makita iklara ang iya pagpisog sulodhin ng mga adlaw. Diin, ang pagtuo ang iya mga anyaw ug ang debosyon ng mga tao nagtikadako. Kada adlaw, ipasinunggan niya ang mga tinuod ng mga santos, bisan mga kaobispuhan o mga kardinal, pero niya gibibisita. Tungod kay harani kaupay ang Ginoo. Karuyan ni Clara nga ang mga pati magharani na iya.
yan basahon ang pasyon ang Ginoo Hesus Kristo. O iba pa ang mga baraan ng mga pulong. Ig-aampo ko kamo yan na ako buhay pa. Nandisan kun ako patay na. Tugtubhan akong may himo. Natanan na pag-ampo. Ang pag-ampo natikangan amay. Han kaluoy. Naiyaliwat. Ginampo. Ang iya mga anak na lalaki na babae. Dito langit sugad man hanto na ang espirituhanong na amay ngan iron na iyaliwat ginampo ngadto ang ira mga anak babae ng lalaki. Amen. Higugmaan niyo permi ang iyong mga kalag nan ang iyong mga kabugtuan ng mga magmatinud-anon ka mo hapag ukoy ang iyong mga saadhan Ginoo ang Ginoo maada permi haiyo nan kamo maada haiya. Amen. Ayaw pa pabidoon. Ayaw na pag-uraw.
Naadihan niya. Naadihan na. Ako. Ang mabidoon nga mungha, kiritahan portahan. Kita nakita niya ang panunhan mga berhinis nga nagpakapusag hinbado o may bulawan nga korona. Aus diesen Felsen Sturm und Wind soll mein Gebet zu dir hinwehen. Wir schlafen dich bis zum Morgen. Ngan an haramdon ug baraan na iroy Birhen Maria.